Kaya ito naman, pakinggan naman natin yung paninirmon naman ni Sal Panelo diyan kay Katapang, diyan sa kanyang papatakbo diyan sa Bilibid. Eto mga bossing, pakinggan natin. Isang lang, siya Katapang. Have you not heard of GCash? May GCash na kahit wala kang cash isang lang, meron na hindi yan ang solusyon niya. Kailangan maging matindi ang inyong pag-oversee dyan sa lugar na yan. Kaya inyo si DG Bantag. Takot sa kanya yung mga nandiyan sa loob. So sinasabi mo ba, Sal Panelo, na yung mga taga-loob best friend ni Katapang? Hindi ba dapat the other way around? Siya, Attorney Sal, sabi niya, sisimula naman ng Bureau of Corrections sa Bucor ang pagpapatupad ng cashless policy sa operating prison and penal farms sa buong bansa sa susunod na buwan para labanan ang dumaraming illegal na aktibidad sa pamamagitan ng cash. Yun ang problema kasi cash is the root, money is the root of all evil. So when you put money sa pagitan, actually kahit magkaibigan pagdating sa pera, nag-aaway-away yan. Magkaibigan na yan O lalo na kaya kapag yan, mga persons deprived of liberty. Bigyan mo ng pera yan, talaga namang mag-aaway-away yan. So gustong gawin ni Katapang maging cashless. Una sa lahat, sa ibang bansa, mga bossing, sa ibang bansa talagang pag ikay pumasok sa kulungan nila doon, tatanggalin mo lahat, as in strip naked ka, nakahubot-hubad ka, tapos hubot-hubad ka, chechiking ka nung kanilang jail officer, pati tumbong mo lahat. Pati lato-lato mo, chechikin nila, bibig mo, kung meron ka nakatagong mga something dyan. Tapos pagkatapos noon, bibigyan ka nila ng damit, sapatos na magkakaparehas kayo para wala kayong inggitan. Okay? Tapos dadaling ka na sa selda mo. Pagkalaya mo, yung lahat ng gamit na hinubad mo nung ikaw ay pumasok, doon mo makukuha. Wala pong mga pireso na may pera dyan sa mga kulungan sa ibang bansa. Dyan po sa ibang bansa, sarili lang nila yung kanilang puhunan. Kumbaga, kasi ang Bucor naman, meron naman silang 3 times a day na pagkain. Diba? Champurado sa umaga, miswat manok sa kanin sa tanghali, tapos paksiw na isda sa gabi. Ayaw nyo pa niyan? So, ganun mga bossing. Tapos, ang problema dito nga sa atin, ayan, may pera. Kaya syempre, pag may pera, bored yung mga tao, anong gagawin nila sa pera? Meron ka lang 2,000. Anong gagawin mo sa 2,000 para lumago? Di isusugal mo yan dyan sa loob. Di ba? Isusugal mo yan dyan sa loob. Tapos kaya, marami kasing mga services dyan sa loob. Halimbawa, baka meron dyan kwarto na merong aircon. Isang gabi, matulog ka dyan, 2,000. Alam mo yun, kapag may pera, kapag may perang hinahawakan yung mga tao, pwede kasing i-exploit yan. At dahil sa sobrang buryong ng mga tao dyan, pwedeng yung pera na yun na hawak nila, gamitin pa nila sa kung ano-anong mga bagay. Kaya talagang dapat bawal na bawal yan. Dapat ipagbawal ng Congress, ng Senate, yung pera sa loob, as in. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang mga inmate o persons deprived of liberty ay una nang pinahintulutan magkaroon ng pera habang nagsisilbi sa kanilang sentensya bilang pagkilala sa mga pangunahing karapatang pantao. Ang kanilang pera ay mula sa mga programang pangkabuhayan o mga mahal sa buhay upang matulungan silang mapanatili ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sinabi ni Katapang na nakatanggap ang Bureau ng mga ulat na ginagamit ng ilang PDL ang kanilang pera sa mga illegal na aktibidad at transaksyon. Kaya magpapataw na sila ng cashless zone sa mga OPPF nito. Ang labo no?
Antakin mo, mag-ano sila ng cashless. Kumbaga cashless kasi meron silang parang pampalit sa pera, which is mga coupons. Dati sa mga pabrika, sa mga minahan sa Amerika, yung mga nagtatrabaho sa minahan, binibigyan nila ng pera. So yung pera na yon hindi nila pwedeng gastusin sa labas. Parang yung ni Marcos, yung kanyang food stamp. Parang ganun yun. Bibigyan ka nila ng pera. Pera yon, mapapambili mo siya habang nandoon ka sa loob ng minahan. Pero pag inilabas mo, wala na yung kapangyarihan dahil pera lang yon sa loob ng minahan. So parang papalitan lang ni Katapang yung pera non-actual ng coupons. Di ganun din yun. Di pwede pa rin magkaroon ng corruption dun. Kasi yung value ng coupon na yun is the same value as pera. Hindi nga lang siya talaga actual na pera na umiikot dyan. Pero ayun, magbibigay kayo ng coupon, di ganun pa rin. Binigyan nyo pa rin ng purchasing power yung mga PDL, which is dapat wala na sila nun. Dapat wala na sila nun. Kasi ano lang ba pangangailangan ng mga preso? Bakit sila may pera? Ano bang ginagawa nila sa pera? Halimbawa, ang ginagawa nila sa pera ay nagpapagupit sila, kumakain sila sa loob kasi may mga din dyan, kainan-kainan din dyan sa loob, mga fishbowlan. Bakit kaya, Katapang, hindi mo na lang gawin na cashless, tapos bawat isang PDL, bigyan mo nung mga tawag dyan, kit. Merienda kit, ganyan. Instead of pera na binagbigay ng pera yung kamag-anak. Sabihin ng kamag-anak, itong bilan ng toothbrush, toothpaste, ganito, ganyan. Kumbaga, pwede na yun. May tindahan kayo dyan sa NBP, tapos yung preso may pera, pero hindi niya nahahawakan. Yung pera niya, pagpunta sa kanya, produkto na. Either itlog, o tuyo, o kung ano man yan. Mas maganda yung ganun. Kaya ka lang naman nagkakaroon ng pera is para, makabili ka ng pagkain, services, katulad yan. Kung halimbawa, gupit naman. Sige, ibabudget natin yung pera niyan. Meron siyang 2,000 per week. Sa loob ng isang buwan, isang beses magpapagupit yan. 200, itabi natin. Meron tayong barberya dito. Sige, pasok ka, 200. Lang yun. Hindi natin alam if it will work, pero I think it's always better na itong mga to walang perang hinahawakan. Bakit? Kaya kumakalat yung droga dyan, kaya sila may pambili kaya may pumapasok na droga dyan sa loob. Kasi alam nila, mantakin mo, napakadami niyan, ilan yan? Ilan tao nandiyan dyan? Kung bawat isa dyan, halimbawa na kalahati, kung meron 5,000 tao dyan, yung kalahati, 2,500, may tagto 2,000 sila, magkano yun? Magkano yun? Di ngayon, may pera dyan, meron akong kalakal na shabu, benta ko dyan sa loob. Kaya kung ano-ano yung umiikot dyan na mga produkto, kasi alam ng mga negosyante, merong pera dyan sa loob. So kailangan talaga mapigilan yung yung pera, magkaroon ng purchasing power tong mga to. Kasi kapag meron kang malaking purchasing power, para lang din yan sa mundo ng mga tao. Na kung marami kang pera, marami kang aagrabyaduhin, marami kang pwedeng bilhin, marami kang pwedeng alipinin. Worst is, pwede mong gamitin yung pera mo para mag-utos ka ng tao at yung kalaban mo, saktan mo. Sa UAE, bawat nakakulong may ID. Pag mahuli yung pera na nakuha sa'yo, may deposit, papakita mo yung ID mo every 2 weeks. May kantin, pero may limit ang bibilin mo sa kantin. So, wala pa rin silang perang hinahawakan. Kumbaga, ikaw, may pera ka dito, 200.
O tapos meron tayong kantin dito. O gusto mo ba yung pera mo ipambili mo na nitong only rice? O or hindi. O pagka hindi mo pambibili muna ngayon, o sige, dito lang yan, umalis ka na. O kumbaga pagka kailangan mo na, punta ka na doon o pakain nga, may 200 ako diyan, bawasan mo ng halagang 150. May 2,000 ako diyan, bawasan mo ng halagang 150, 3 ulam tsaka 2 kanin. Any form of transaction between PDL should be prohibited. Dapat po yung mga preso dyan sumusunod doon sa mga bantay. Hindi yung mga bantay yung sumusunod sa mga preso. Ito ba yung nakikita yung solusyon, Attorney Sal, to address this issue? Cashless. Kaya katapang, have you not heard of GCash? May GCash na kahit wala kang cash isang lang, meron na hindi yan ang solusyon niya. Kaya kailangan maging matindi ang inyong pag-oversee dyan sa lugar na yan. Kaya inyo si DG Bantag. Takot sa kanya yung mga nandyan sa loob. Di ba? Para sa akin talaga, para sa atin lahat, ang pinakamagandang modelo netong leadership diyan sa Bilibid, Bantag. Ibantag talaga yung pinakamagandang modelo. The next performance will start